Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa programa mo. Ako nga pala si Adeline, nakatira dito sa Sampaloc, Manila. Sumulat ako sa inyo hindi lang para magbahagi ng isang kwento, kundi para na rin mailabas ko ang mga bigat na matagal ko nang kinikimkim sa aking dibdib. Alam mo Papa Dudut, matagal ko itong pinag-isipan. Sabi ko sa sarili ko baka oras na para ikwento ko ang totoong nangyari sa buhay ko. Hindi para kaawaan ako ng mga tao, kundi para magsilbing babala at inspirasyon na kahit gaano kadilim ang sinapit mo, may pag-asa pa ring makawala. Sana'y mapakinggan mo ang kwentong ito mula sa aking sariling pananaw. Isang kwento ng pamilya ng kahirapan, ng pagtataksil at sa huli ng pagbangon. Kung titingnan mo ang pamilya namin mula sa labas, ay akalain mo na tipikal na pamilyang naghihikahos lamang kami sa isang sulok ng Maynila. Isang maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood. Yero na may patong na hollow blocks para hindi liparin ng hangin. At mga kurtinang nagsisilbing pinto sa bawat sulok. Siyam kaming lahat na nagsisiksikan doon. Ang mga magulang ko na sina Nanay Taleng at Tatay Ading at kaming 7 magkakapatid. Sa totoo lang po Papa Dudut, ay hindi ko na matandaan kung kailan ang huling beses na nakakain kami ng 3 beses sa isang araw na masarap ang ulam. Madalas ang agahan namin ay kape na may isa-sausaw na tig-pipiso na pandesal. O kaya naman ay kaning lamig na binudbura ng asin o mantika ng baboy. Pero sa kabila ng lahat ng yon, kung tatanungin mo ang mga kapatid ko o ang mga kapitbahay namin, ay sasabihin nila na masaya kami. Rinig na rinig mo ang tawanan sa gabi habang nagkwekwentuhan ang mga kapatid ko. Pero para sa akin, ang bahay na yon ay hindi tahanan. Para sa akin, impyerno ang buhay ko sa loob ng 4 na sulok ng siksika na kwarto na yon. Ako po ang pangalawa sa 7 magkakapatid. Ang panganay namin ay si Kuya Rocky. Pagkatapos ko ay sunod-sunod na ang 5 naming mga kapatid hanggang sa pinakabunso na si Neneng. Walang nag-aaral sa amin Papa Dudut. Gustuhin man naming pumasok sa eskwelahan ay sadyang hindi kakayanin ang kita nila nanay at tatay. Kaya naman bata pa lamang kami ay kanya-kanya na kaming diskarte para lamang maiuwi sa bahay na mapagsaluhan sa gabi ang kahit na anong klase ng pagkain. Si Nanay Taleng ang kilalang labandera sa lugar namin. Halos lahat ng kapitbahay na medyo may kaya sa kanya nagpapalaba. Naalala ko pa noong bata ako, gigising si nanay ng alas 4 ng madaling araw para mag-igib ng tubig. Buong araw siyang nakaupo sa mababang bangkito, nakababad ang mga kamay sa tubig na may nakakakalas balat na sabon at walang tigil sa pagkuskos.
Para madagdagan ang kita, pinapasok na rin niya ang pamamlansya. Raket dito, raket doon, pero ang katawan ng tao ay may katapusan din ng lakas. Dahil sa walang patid na pagtatrabaho ay nagkaroon si nanay ng matinding problema sa kamay. Yung tinatawag nilang pasma na humantong sa panginginig at paninigas ng mga daliri. Simula noon ay limitado na ang kanyang tinatanggap na palaba. Doon ako pumasok. Dahil ako ang laging nasa tabi niya, ako ang naging extension ng kanyang mga kamay. Si tatay ading naman taga-pintura ng mga ginagawang bahay. Ang problema kay tatay ay hindi naman regular ang construction sa lugar namin. Minsanan lang siyang magkaroon ng trabaho. Depende kung kukunin siya ng foreman o kung may kakilalang nagpapakumpuni ng bahay. Kapag may trabaho siya, may pambili ng kaunting bigas at ulam. Pero kapag wala, nakatambay lamang siya sa kanto. Nakikipag-inuman sa mga tropa niya at naghihintay ng swerte. At ang masakit pa doon, si Kuya Rocky ang paborito niya. Kahit na anong gawin ni Kuya, kahit gaano pa ito kawalang kwenta sa mata ng iba, sa mata ni tatay si Kuya Rocky ang hari. Kaming mga anak, may kanya-kanya ring paraan para mabuhay. Ang mga sumunod sa akin na kapatid ko ay kung ano-anong trabaho ang pinapasok. May nagbabantay ng paradahan ng jeep, may nagbebenta ng basahan, at ang bunso naming si Neneng na sa murang edad ay sumasama na sa mga kaibigan niyang nangangalakal ng mga plastic bote at tanso sa tambakan ng basura. Si Kuya Rocky naman, ang diskarte niya ay ang magbenta ng mga segunda manong gamit. Kung saan niya nakukuha ang mga yon. Minsan alam kong galing sa nakaw ang mga dala niya. Mga bisikleta na walang kadena, mga cellphone na may password pa, o kaya ay mga sapatos na magkaiba ang sukat. Pero walang nagtatanong sa bahay kung saan galing ang mga yon. Basta't may abot siyang pera o pagkain ay sapat na. Sa gitna ng lahat ng ito, ako po ang naiiba. Hindi ako palalabas ng bahay. Habang ang mga kapatid ko ay nagtatakbuhan sa kalye at nakikipag-away sa ibang bata. Ako naman ay nakakulong lamang sa loob at tumutulong kay nanay sa pagkusot at pagpaplansya. Pangarap ko talagang makapag-aral, Papa Dudut. Tuwing nakakakita ako ng mga batang naka-uniforme na may bitbit na bag at libro ay may kung anong kirot sa puso ko. Gusto ko ring matuto. Gusto kong makasulat ng maayos, gusto kong makawala sa ganitong uri ng pamumuhay. Pero alam kong malabong mangyari yon, kaya dinadaan ko na lamang sa pananahimik. Hindi ako palakibo at mas lalong hindi ako mahilig makihalubilo sa mga kapitbahay. Mas gusto kong mapag-isa. Ang tanging sandalang ko lang ay si nanay dahil sa kanya lamang ako nakakaramdam ng kaunting seguridad. Pero ang hindi alam ng marami, ang pananahimik kong yon ay may malalim at madilim na kadahilanan. Hindi ako naging mahiyain dahil lamang sa ugali ko. Naging ganito ako dahil sa isang karumal-dumal na sikretong pilit kong itinago sa loob ng maraming taon. Isang sikretong ginagawa sa akin ng mismong sarili kong kapatid. Si Kuya Rocky. Nagsimula ang lahat noong mag-14 na taong gulang ako. Sa mga panahon na walang may bentang second hand na gamit o walang mananakaw na bagay si Kuya Rocky, nagiging mainit ang ulo niya. Kapag wala siyang perang pambili ng sigarilyo o pang-inom, kasama ang barkada niya ay naghahanap siya ng ibang paraan para makakuha ng pera. At ang paraang yon ay walang iba kundi ako. Naalala ko pa ang unang beses na nangyari yon. Umalis si tatay para magbaka sakali sa isang construction site. At ang mga kapatid ko naman ay nasa labas lahat para mangalakal at maglaro. Si nanay naman ay dinala sa center dahil sumusumpong ang sakit sa kanyang kasukasuan. Naiwan ako mag-isa sa bahay, nagtutupi ng mga natapos naming
labada. Biglang pumasok si Kuya Rocky na may kasamang 2 lalaki. Mga kabarkada niya na kilalang basag ulo at may kaunting pera sa kalsada namin dahil mga taga-singil ng pautang. Adeline, iwan mo muna yung ginagawa mo, sabi ni Kuya Rocky sa akin. Ang boses niya malamig at walang pakialam. Bakit kuya, may kailangan ba kayo? Tanong ko. Kabado na ako noon dahil kakaiba ang tingin sa akin ng mga kasama niya. Hindi na siya sumagot pa. Lumapit siya sa akin at ninawakan ang braso ko ng mahigpit at itinulak ako papasok sa maliit na silid na hinahati lamang ng kurtina. Doon ko narinig ang pinakamasakit na salitang binitawan ng isang kapatid. Narinig ko kung paano niya ako ibinenta sa 2 lalaking yon para lamang sa ilang daang piso. O ayan na ha. Siguraduhin nyo na mabilis lang kayo bago dumating si tatay. Sabi ni Kuya Rocky sabay abot sa pera na ibinigay ng isa sa mga lalaki. Pagkatapos noon ay lumabas siya ng bahay at iniwan ako mag-isa sa kamay ng mga halimaw. Umiyak ako, Papa Dudut. Nagmakaawa ako. Sumigaw ako hanggang sa mawalan ako ng boses. Pero walang nakakarinig sa akin dahil malakas ang tugtog ng radyo sa kapitbahay. At ang sarili ko pa mismong kapatid ang nagtakip sa pinto ng aming bahay upang hindi ako matulungan ng sinuman. Ang araw na yon ang naging simula ng aking walang katapusang bangungot. Hindi lang isa, hindi lang 2 beses na ginawa sa akin yun ni Kuya Rocky. Sa tuwing gipit siya, ako ang nagiging paninda niya. Ginawa niya akong parang isang bagay na pwedeng ipahiram, ibenta at pakinabangan ng kung sino-sinong may pera sa kanyang mga barkada o sa mga kakilala ng barkada niya. Tuwing maririnig ko ang yabag ng mga paa niya papasok sa bahay na may kasamang ibang tao ay otomatikong nanginginig ang buong katawan ko. Tumatakbo ako sa sulok, nagtatago sa likod ng mga bunton ng maruruming damit. Nagdarasal na sana'y lamunin na lamang ako ng lupa. Ang mas masakit pa dito ay may isang okasyon na talagang naging tradisyon na para kay Kuya Rocky. May nag-iisang anak si Kuya Rocky sa labas. Isang batang babae na madalas dalhin sa bahay kapag may okasyon. Sa tuwing darating ang kaarawan ng anak niyang yon ay kailangan niyang makadalhin siya ng malaking pera para may pangkain, panghanda at pambili ng regalo para magmukha siyang mabuting ama sa mata ng kanyang nakarelasyon. At saan niya kukunin ang perang yon? Sa akin na naman. Automatic na kapag buwan ng kapanganakan ng anak niya ay talagang ibinubugaw niya ako sa mas maraming tao. Gagamitin niya ang pera na galing sa pagkasira ng aking pagkatao para lamang may maihandang pansit, cake at spaghetti sa karawan ng anak niya. Habang sila ay nagtatawanan, nagsasaya sa labas, ako naman ay nakahiga sa madilim na kwarto, duguan ang katawan at wasak ang kaluluwa. At alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa lahat, Papa Dudut? Alam ng nanay ko ang lahat ng ito. Isang gabi pagkatapos ng isa na namang pang-aabuso, hindi ko na kayang tiisin pa. Umandusay ako sa kandungan ni nanay habang umiiyak ng walang humpay. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat at sinabi ko kung ano ang ginagawa sa akin ni Kuya Rocky sa tuwing wala siya o sa tuwing natutulog sila. Inasahan ko na magagalit si nanay na kukuha siya ng taga at itataga kay kuya. O kaya isusumbong kami sa pulis. Pero ang nakuha ko lang sa kanya ay mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang makulubot na pisngi habang niyayakap niya ako ng mahigpit. Patawarin mo ako, Adeline. Patawarin mo si nanay. Bulong sa akin habang humihikbi. Doon ko naintindihan ang katotohanan. Walang magawa si nanay, takot si nanay kay Kuya Rocky dahil kapag nagwala ito, nananakit ng gamit at nagiging marahas.
At higit sa lahat ay takot din si nanay kay Tatay Ading. Si tatay ang haligi ng tahanan na bulag sa mga kamalian ng kanyang paboritong anak. Para kay tatay walang kasalanan si Rocky. Kung malaman man ni tatay ang mga nangyayari baka ako pa ang sisihin o baka saktan lang niya si nanay dahil pinagbintangan ng paborito niyang anak. Kaya pinili ni nanay na manahimik. Pinili niyang tiisin ang sakit na makitang unti-unting pinapatay ang sarili niyang anak na babae para lamang mapanatili ang kapayapaan sa loob ng isang pamilyang matagal nang sira. Mahabang panahon kong tiniis ang ganitong buhay, Papa Dudut. Umabot pa nga sa punto na hindi ko na magawang maiyak sa harapan ng aking ina. Naubos na ang mga luha ko. Ang puso ko na dating puno ng takot ay dahan-dahang napalitan ng manhid at matinding galit. Tuwing tinitingnan ko si nanay, nakikita ko ang sarili ko sa hinaharap. Isang babaeng walang laban, isang taong sumuko na sa tadhana. Mas lalo pang naging malungkot ang sitwasyon nang magkasakit na ng tuluyan si nanay. Ang problema niya sa kamay ay kumalat sa buong katawan. Naging paralisado siya at hindi na makabangon sa higaan. Dahil sa sakit ni nanay, ako na ang tuluyang umako sa lahat ng gawaing bahay. Ako na ang nagluluto, nag-aasikaso sa mga nakababatang kapatid at nag-aalaga kay nanay. Sa mga sandaling kami lang dalawa ang magkasama sa kwarto. Habang pinapakain ko siya ng lugaw ay tinitingnan niya ako sa mata na puno ng paghingi ng tawad. Hindi na kami nag-uusap tungkol sa ginawa sa akin ni Kuya Rocky. Pero alam naming pareho na naroon pa rin ang multo ng nakaraan. Bukod tanging si nanay na nakakaalam sa karumal-dumal na ginawa sa akin. Pero dahil sa kanyang karamdaman ay mas lalo siyang naging walang silbi para ipagtanggol ako. At si Kuya Rocky mas lalo siyang naging mapangahas dahil alam niyang wala nang natitirang lakas si nanay para pigilan siya. Papa Dudut, dumating ang araw na kinakatakutan naming lahat dahil sa kawalan ng pera pambili ng gamot at tamang pagkain. Tuluyan ang bumigay ang katawan ni Nanay Taleng. Pumanaw siya isang maulan na hapon. Habang hawak-hawak ko ang kanyang nanginginig na kamay. Ang huling sulyap niya sa akin ay hindi sulyap ng kapayapaan, kundi sulyap ng matinding pag-aalala para sa akin na maiwan sa mundong ito kasama ang mga taong umabuso sa akin. Namatay si nanay at kasabay ng pagkawala niya ay ang pagdating ng panibagong unos sa aming pamilya. Nagkagipitan na naman kami sa pera. Ang pagpapalibing sa patay ay hindi biro ang gasto sa panahon ngayon. Kailangan ng pambili ng kabaong pambayad sa pwesto sa sementeryo at pangkain sa mga nakikiramay sa lamay. Si Tatay Ading walang naitabing pera. Ang mga nakababata kong kapatid walang sapat na kita para sa ganong kalaking halaga. At gaya ng inaasahan, si Kuya Rocky ang nakita na namang solusyon sa problema ay walang iba kundi ako. Habang nakaburol si nanay sa tapat ng bahay namin sa gitna ng ingay ng mga taong nagsusugal. Para makatulong daw sa abuloy, hinila ako ni Kuya Rocky sa likod bahay. Adeline, kailangan natin ng perang pambayad sa punerarya bukas. Kung hindi ilalabas ang bangkay ni nanay, sabi niya habang humihit-hit ng sigarilyo. Wala na akong magagawa kuya, pagod na ako. Sagot ko na walang kaemosyon ang boses. Medyo matapang na ako noon dahil nararamdaman kong wala na akong dapat katakutan dahil patay na ang taong pinoprotektahan ko. Huwag kang magmalaki Adeline ha. May nakilala akong lalaki. May kaya to, medyo may edad na pero galante. Malaki ang maibibigay niya sa atin, sapat na para mabayaran ang lahat ng utang natin sa libing ni nanay. Maring sabi niya sabay hawak sa balikat ko. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako sumigaw, hindi na ako umiyak, tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ng kuya ko at tumango ako. Sabi ko sa sarili ko ay eto na ang huling beses na hayaan kong gamitin mo ako.
Ito na ang huling beses na magiging biktima mo ako. Gagamitin ko rin ang pagkakataong ito para makawala na sa impyernong ito. Ang lalaking tinutukoy ni Kuya Rocky ay si Ray. Si Ray ay isang lalaking nasa edad 50 na. May maayos na pamumuhay dahil may sarili siyang negosyo na paggawaan ng mga muebles. Biyudo na siya at walang anak, kaya naman namumuhay siyang mag-isa sa isang malaking bahay ilang barangay ang layo sa amin. Nung unang gabi na dinala ako ni Kuya Rocky sa isang motel kung saan ay naghihintay si Ray. Pumasok ako na handa na ako sa kung ano ang mangyayari. Sanay na ako, Papa Dudut. Manhid na ang katawan ko pero laking gulat ko. Nang pagpasok ko ay hindi ako sinunggaban ni Ray. Sa halip ay pinaupo niya ako sa silya at binigyan ng pagkain. Kumain ka muna, Ning. Mababa ang boses na sabi ni Ray. Alam ko kung anong kwento mo. Sinabi sa akin ng kuya mo na nagkikipit kayo dahil sa libing ng nanay mo. Tumingin ako sa kanya at nagtataka. Hindi mo ba ako gagalawin? Binayaran mo na si kuya, di ba? Bumuntong hininga si Ray at umiling. May edad na ako, Adeline. Hindi ko gagawing pumatol sa batang katulad mo na halatang pinipilit lang ng pagkakataon. Nakita ko ang takot sa mga mata mo noong pumasok ka dito. Kahit na pinipilit mong maging matapang, naisip ko lang na kung may maitutulong ako para sa libing ng nanay mo ay ibibigay ko ang pera. Doon sa sandaling yon, Papa Dudut, parang may natunaw na yelo sa puso ko. Sa unang pagkakataon pagkalipas ng maraming taon ay nakaramdam ako ng tunay na respeto mula sa isang lalaki. Hindi niya ako trinatong parang karne na binili sa palengke. Trinato niya ako bilang isang tao. Ibinigay niya ang pera kay Kuya Rocky ng gabing yon at nakaraos ang libing ni nanay. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Pagkatapos ng libing ni nanay, nagpatuloy ang komunikasyon namin ni Ray. Palihim kaming lumalabas ng paulit-ulit na hindi alam ni Kuya Rocky. Akala kasi ni Kuya tapos na ang transaksyon at wala nang mapapala sa akin si Ray. Pero ang totoo, tuwing hapon pagkatapos ko mag-asikaso sa bahay, pumupunta ako sa paggawaan ng muebles ni Ray, hindi para magbenta ng katawan, kundi para tulungan siya sa pag-aayos ng mga resibo, paglilinis ng opisina at minsan ay nagluluto ako ng hapunan para sa kanya. Sa mga paulit-ulit naming pagkikita ay unti-unting nakuha ko ang puso ni Ray at nakuha rin niya ang sa akin. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na nakikita sa mga pelikula, na puno ng pagnanasa kundi isang pag-ibig na binuo ng pag-unawa, proteksyon at kapayapaan. Sa piling ni Ray, naramdaman ko kung ano ang ibig sabihin ng maging ligtas. Nakita niya ang potential ko. Nalaman niya ang mga pangarap kong makapag-aral at ipinangako niya sa akin na tutulungan niya akong makamit yon. Isang gabi habang naghahapunan kami sa kanyang bahay ay hinawakan niya ang aking kamay. Adeline, biyudo na ako at matagal nang nag-iisa rito sa malaking bahay na ito. Wala akong anak na magmamana ng mga pinaghirapan ko. Kung gusto mo'y magsama na tayo dito. Iwan mo na ang pamilya mo na walang ginawa kundi ang saktan ka. Dito'y magiging ligtas ka. Pag-aaralin kita at tutulungan kitang magsimula ng bagong buhay. Seryosong alok ni Ray. Nang marinig ko ang mga salitang yon ay naramdaman ko na ito na ang tamang panahon. Ito na ang sandali na matagal ko nang hinihintay. Ang pagkakataon na pumalag at tapusin ang lahat ng pang-aabuso na dinanas ko sa loob ng maraming taon. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko lang ililigtas ang sarili ko kundi ililigtas ko rin ang mga kapatid ko na walang muwang sa kasamaang ginagawa ng sarili naming pamilya. Hindi naging madali ang plano ko, Papa Dudut, pero pinagdaanan ko ito ng may buong lakas at determinasyon. Sa tulong ni Ray at ng isang kakilala niyang abogado, nag-ipon kami ng sapat na ebidensya laban kay Kuya Rocky.
Kinausap ko ring palihim ang ilan sa mga nakababata kong kapatid. Lalo na ang mga sumunod sa akin na nakakahalata na rin sa mga kakaibang kinikilos ni Kuya Rocky sa bahay. Sinabi ko sa kanila ang buong katotohanan. Nung una ay hindi sila makapaniwala. Pero nang ipakita ko sa kanila ang mga pasa at mga lumang ebidensya na itinago ko galing sa mga transaksyon ni Kuya, naiyak sila sa galit at awa para sa akin. Isang araw habang wala si Tatay Ading dahil nakikipag-inuman sa kanto, at si Kuya Rocky naman ay natutulog sa loob ng bahay matapos ang magdamag na pagsusugal, isinakatuparan ko na ang plano ko. Dumating ako sa bahay kasama ang ilang miyembro ng barangay at 2 pulis na may dalang warrant of arrest para kay Kuya Rocky. Nang magising siya at makita ang mga pulis ay nagwala siya. Sumigaw siya, nagmura at tinangka pa akong saktan. Anong kabastusan ito, Adeline? Walang hiya ka. Ako ang kuya mo. Ako ang bumubuhay sa pamilyang ito. Sigaw niya habang pinipigilan ng 2 pulis. Tumingin ako sa kanya ng galit. Tapos ng panahong binubuhay mo kami sa pamamagitan ng pagbebenta sa akin, kuya. Binuhay mo ang sarili mo sa pagkasira ng buhay ko. Ngayon ay oras na para pagbayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa akin at kay nanay. Yon ang sabi ko sa kanya. Dinala si Kuya Rocky ng mga pulis at sa kasalukuyan ay nagdurusa siya sa loob ng rehas habang dinidinig ang kaso niyang human trafficking at child abuse na isinampa ko laban sa kanya. Walang takot ko siyang hinarap sa korte kasama si Ray na nakatayo sa likod ko bilang aking lakas. Habang nangyayari ang pag-aresto kay Kuya Rocky ay dumating naman si Tatay Ading mula sa kanyang pakikipag-inuman. Lasing na lasing siya at halos hindi makalakad ng maayos. Nang makita niya kung ano ang nangyayari ay sinubukan niyang pigilan ang mga pulis pero hindi siya pinansin. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin na puno ng galit ang mga mata. Walang utang na loob na bata. Pinakulong mo ang sarili mong kapatid. Ang paborito kong anak. Lumayas ka sa bahay na ito, hindi kita anak. Sigaw ni Tatay habang tinuturo ako ng kanyang nanginginig na mga daliri. Tumingin ako sa paligid ng aming maliit, marumi at masikip na bahay. Tumingin ako kay Tatay Ading, ang lalaking dapat sana ay nagpoprotekta sa akin. Pero pinili niyang maging bulag at bingi dahil sa kanyang paboritong anak. Napangiti ako ng bahagya, isang ngiti ng kalayaan. Huwag kang mag-alala, Tatay. Talagang aalis ako. Sabi ko sa kanya sa isang conversational pero mariing tono. Pero hindi ako aalis ng mag-isa. Hinarap ko ang 5 nakababata kong mga kapatid kasama ang bunso naming si Neneng. Sumama kayo sa akin, may maayos na matitirhan tayo. Pag-aaralin ko kayo sa tulong ni Ray, hindi nyo na kailangang mga lakal sa basurahan. At hindi nyo na kailangang matakot na baka isang araw ay kayo naman ang ibenta ng kuya ninyo. Walang pag-aalinlangan na sumama sa akin ang mga kapatid ko. Kinuha nila ang kanilang mga iilang damit na nakalagay sa mga plastic na bag at sumunod sa akin palabas ng pintuan. Lumingon ako sa huling pagkakataon kay Tatay Ading na naiwang mag-isa sa gitna ng sala. Nakaupo sa sahig habang hawak ang kanyang bote ng alak. Umiiyak at sumisigaw dahil sa pagkawala ng kanyang paboritong anak at ng buong pamilya niya. Iniwan ko si Tatay doon sa bahay na yon. Desisyon kong huwag siyang isama o tulungan pa. Hinayaan ko siyang maranasan ang kalungkutan at kahirapan sa loob ng bahay na naging saksi sa aking impyerno. Ang bahay kung saan ay pinili niyang maging iresponsableng ama. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nandito na ako sa bahay ni Ray kasama ang mga kapatid ko. Malaki ang bahay, may malawak na bakuran kung saan ay pwedeng maglaro sina Neneng ng ligtas. Ang mga kapatid ko ay nakatala na para pumasok sa eskwelahan. Sa wakas ay makakaranas na silang may dalang bag, libro at baon sa araw-araw. Ako naman ay unti-unti ko na ring binubuo ang sarili ko. Nagpakasal na rin kami ni Ray noong 1 taon. At sa tulong ng asawa ko,
Nag-aaral ako ngayon sa pamamagitan ng Alternative Learning System para makuha ko ang aking diploma at pagkatapos noon ay plano kong kumuha ng kurso sa kolehiyo. Hindi na ako ang Adeline na takot lumabas ng bahay. Ako na ngayon si Adeline na may boses, may paninindigan at may hawak sa sarili niyang tadhana. Minsan kapag gabi, kapag tahimik na ang buong bahay at natutulog na ang mga kapatid ko, tumitingin ako sa langit. Naalala ko si Nanay Taleng. Alam ko na kung nasaan man siya ngayon, masaya siya para sa amin. Alam ko na pinatawad ko na siya sa kanyang kawalan ng nagawa noon dahil alam kong biktima rin siya ng sistema at ng takot. Papa Dudut, ang aral na gusto kong iwan sa mga nakikinig ay eto: ang pamilya po ay hindi laging nangangahulugan ng kaligtasan. Minsan, ang mga taong inaasahan mo magpoprotekta sa iyo ay siya pang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Pero huwag kang mawawala ng pag-asa at huwag mong hahayaan na ang madilim mong nakaraan ang magtatakda kung ano ang magiging kinabukasan mo. Palaging may pagkakataon para pumalag, para lumaban at para magsimulang muli. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ang aking kwento. Sana po ay maging inspirasyon ito sa marami. Ang inyong tagapakinig, Adeline. Maraming salamat kay Adeline sa pagbahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Mga ka-online, ang kwento po ni Adeline ay isang napakatapang at napakatotoong salamin ng madilim na realidad na madalas ay kinakahiya o itinuturing na tabu sa ating lipunan. Napakasakit isipin na ang sarili niyang pamilya na dapat sana ay kuta ng kaligtasan at pagmamahal ang naging mitya ng kanyang matinding bangungot. Ang kanyang kwento ay patunay na ang kahirapan ay hindi lang pisikal na kawalan ng pagkain o pera, kundi madalas ay nagiging ugat din ng moral na pagkabulok ng isang tao, gaya ng naging siphayon ng kanyang kuya at ang kawalang aksyon ng kanyang ama. Ganun pa man, ang kwento ni Adeline ay hindi nagtatapos sa pagiging biktima. Ito ay naging kwento ng hustisya, pagbangon at ng isang babaeng nagpasya na putulin ang kadena ng pang-aabuso para sa kanyang sarili at para sa kanyang mga nakababatang kapatid. At para kay Adeline, ang tanging maipapayo ko sa iyo ay patuloy mong yakapin ang iyong bagong simula nang walang hatol o sumbat sa iyong sarili. Ang pagpalag mo at pagpili mong iligtas ang iyong mga kapatid ay isang napakadakilang gawi na nagpakita ng iyong busilak at matatag na puso. Huwag mong hayaan na ang mga multo ng iyong nakaraan ay magdikta sa halaga mo bilang tao sa kung ano ang kaya mong marating sa hinaharap. Normal lang na may mga araw na bibigat ang loob mo dahil sa mga sugat ng kahapon. Pero tandaan mo na hawak mo na ngayon ang manibela ng iyong buhay. At kasama mo ang asawa mong si Ray na nagbigay sa iyo ng ligtas na espasyo para huminga at matuto. Patuloy kang mag-aral, tuparin mo ang iyong mga pangarap at magsilbi kang buhay na patunay ng isang binuwag na pagkatao ay kayang mabuong muli ng mas matatag. At ang pinakamalaking aral sa kwentong ito ay ang katotohanang ang tunay na kahulugan ng pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa proteksyon, respeto at pagmamahal na ibinibigay sa isa't isa. Ipinapakita rito na ang pananahimik at pagiging bulag-bulagan sa krimen at pang-aabuso kahit pa kadugo ang may gawa ay kailanman ay hindi magiging susi ng kapayapaan, kundi magiging mitsa lamang ng mas malalim na pagkawasak. Itinuturo din ni Adeline sa atin na may hangganan ang pagtitiis, na ang paghingi ng saklolo at ang pagpili sa sariling kaligtasan laban sa mga mapang-abusong kapamilya ay hindi kawalan ng utang na loob, kundi isang obligasyon sa sarili. Sa huli, pinapaalala ng kwentong ito na sa kabila ng pinakamadilim na yugto ng ating buhay,
Palaging may darating na liwanag sa anyo ng mga taong handang tumulong nang walang kapalit. Basta matuto tayong lumaban at manindigan para sa ating karapatan. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Bago po tayo magtapos ay hayaan niyo po munang magpasalamat ako sa Leyte Normal University, sa lahat ng mga estudyante, sa lahat po ng mga bumubuo ng inyong universidad. Maraming salamat po sa pagkilalang ito na aking pong na-receive ang Pagdasig Awards for Best Radio DJ Male category sa national level. Maraming salamat po sa inyo. Ito po ay magsisilbing inspirasyon para lalo po nating pag-usayan ang ating pong hanapbuhay at ang ating pong pagbo-broadcast sa radio at maging sa online. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.